Good morning ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JTB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan muna natin ito hong si Attorney Luke Espiritu na kinulang, no, nakulangan doon sa debate nila. Doon ho sa GMA na kung saan obvious naman nilang paso niya si Attorney Vic Rodriguez. Hindi nga makadirekta ng ng rebuttal laban sa sa mga sinasabi niya, di ba? And hello kay Jen. And then kay Tita Madel. Yan. Okay, so ngayon, eto. Yan yung dyan siya nagkomento dahil sa sinabi rito ng vlogger. Eto yung kanyang post mismo. Sabi niya, saang universe matatalo ko ni Vic Rodriguez sa debate? GMA edits na puro lang si Attorney Vic Rodriguez pinagsasalita. Kala mo yun talaga nangyari sa totoong debate? Dream on. Mag-live kami anytime ng Vic Rodriguez mo. Sabi niya rin sa vlogger. Tingnan natin sino iiyak. Naku po. Hindi, alam nyo, ang napansin ko kasi sa debatehan nilang dalawa, talagang pinipilit niyang i-engage si Attorney Vic Rodriguez. Ang problema, si Attorney Vic, iwas na iwas. Iwas na iwas siya ron sa pag-engage sa kanya nito ni Attorney Luke Espiritu. Pareho lang naman silang maingay sa totoo lang Halos magkaboses nga silang dalawa 'Di ba? Kaya lang, nako wala. Pangiti-ngiti na lang si Attorney Vic Rodriguez No. Sabi niya pa rito Ito pa yung naano ko rito, yung GMA edits na puro lang. So ibig sabihin po pala nito mga kababayan, yun hong napanood natin, kulang pa pala yun. Hindi pa pala yun talaga yung nangyari. Maraming eksena doon, maraming diskusyon na nangyari na pinutol ng GMA7, ganun. O, 'di ba? So tingin ko para maipakita ho talaga ni Attorney Vic Rodriguez na talagang siya nga ay handa talaga kasi hindi pwedeng ganyan ng magsesenador ka. 'Di ba? Tapos first timer mong tumakbo. Pag Senado pa, dati punong barangay. One term na naging punong barangay. Tapos naging BPLO employee ng panahon ni dating Speaker Sonny Belmonte na dating naging mayor din ng Quezon City. Tapos nadikit na kay PBBM dun sa kanyang electoral protest. 'Di ba? And then naging executive secretary. 'Di ba? So wala hong credential na mapapatunayan si Attorney Vic Rodriguez so far o napatunayan si Attorney Vic. Maliit lang naman yung barangay nila at hindi pa ganun kahirap mauunlad, mayayaman ng mga kapitbahay niya. So kumbaga, kailangan natin ng something na na magpapakumbinsi sa taong bayan. 'Di ba? Na hindi lang pala siya puro ngaw-ngaw. Ako nga napansin ko na nga wala ho talaga siyang mukhang wala talagang plataporma So, hamon siya ngayon rito. Anytime pala. Magdebate silang dalawa. Ngayon, ang tanong, lalaban naman kaya? Kahit makarating kay Attorney Vic ito. 'Di ba? Siya mention siya imposible hindi rin nakarating sa kanila yan. Ito pa. Sabi, GMA News, bastos kayo gumawa ng peking teaser na hindi ako pinagsasalita. Yan, gamit-gamit ngayon ng DDS para mag-fake news. Inalis nyo man ang bastos na peking teaser nyo dahil na-call out kayo sa pagiging pabor kay Vic Rodriguez na winakwak ko lang sa debate nyo. Pero, nakagawa pa rin nyo ng fake news. Saang universe, uulitin ko, na matatalo ko ni Vic Rodriguez sa debate? Saan? Siya na rin ang sumagot. Wala. Di ba? Loko spirito, pute ka, patunayan mo yan. Baka mamaya. Eto pa. Attorney Vic Rodriguez, magdebate tayo ng live. Yan, benepisyaryo ka ng fake news, kadiri ka. Live tayo, anytime, para masampal namin sa DDS trolls, paano kita wawarakin. Kaya magdebate sila tapos ang nakataya yung kanilang titulo. 'Di ba? Yung susuko sa debate isusuko yung kanyang lisensya pagkaabogado.
Hindi ho kaya magandang ano 'yun, magandang, ano ba tawag yung collateral? Ano? Tingin ko maganda yung gano'n, eh. Hmm. Kaya hindi ko rin nakita yung GMA teaser na 'yun. Siguro agad-agad silang na-call out, 'yan. Pero yung mga DDS daw gamit-gamit. Eto pa, and reminder lang, media has to be ethical and accountable para sa patas na pamamahayag. Hindi natin tatanggapin ang ganitong pambabastos sa akin. Yan ang tamang leader. Yan ang tamang parliamentarian. Di ba? Kung ang kung ikaw ay binabalahura, abay dapat po pumipiyo ka. Putek na magsisenador ka. Di ba? Magsisenador ka tapos kimi ka lang sa debate. Hindi ka papalag sa debate. Tama yung ganyan. Pag tinatarantado ka ng kapwa mo kandidato o ng mga alipores nito, hamunin mo. Tama. Ako, pabor ako dyan sa gustong mangyari na yan ni, ano ba, magandang content yan. Ay. Hindi, pero in fairness, di ba? Diyan ho talaga magkakasubukan. Kung tutuusin ang pangit pa nga nung setup na yun nung sa GMA. Bakit? Yung 30 seconds. You have 30 seconds. Anak ng putya naman. Bakit naman din kasi ang GMA News? Bakit nga ba ang GMA 7? Bakit nga ba naman kasi kayo nag-imbita ng isang katutak? Di ba? Bakit nag-imbita ng isang katutak na mga kandidato? Tapos tuloy, malilimitahan lang yung oras. Di ba? Dapat hindi. Dapat bigyan niyang mga yan ng kahit na tagli 5 minuto. At least, para talaga makapaglahad ng kanilang mga puntos. Hindi yung 30 seconds, 15 seconds, anak ng tutsang. Di ba? Paano? Buti nga, walang Kuya Cesar dun. Hindi mabagal magsalita todo, di ba? Pangit pangit yung ganong setup. Mabuti pa yung isang na nag-imbita kina Abalos, kina Ping Lacson, di ba? Yung kung nakita yung inedit ko, sinisingit ko na lang kapag ka-related doon yung nasagot na ni Abalos. Kasi nga mainam yung ganon. Paano nilang maipakikita yung kanilang punto kung ganon lang kaliit? Di ba? Anak ng paano rin natin makikita dito kung lutang yung kandidato? Di ba? Sabi nga ni Hercules Vale, pabor yan boss sa mga bobo magpaliwanag. Di ba? Pagka alam mo tama di ba? Pagka bobo magpaliwanag, 5 minuto pag-uusapan nila. Salin, naku, patay tayo rito pag bobo. Wala na. No, hindi parang parang yung kay Bato de la Rosa, di ba? Ano nangyari nung kay Bato de la Rosa? Umayon si Bato de la Rosa sa kalaban niya. So, pambihira, tamulot, bandang huli pa, yung kahuli-hulihan, pinersonal si Franz Castro. Nagmukha tuloy tanga. Alam naman niyang naka-bail yun noong 2015. Di ba? Right in there, sa debate na yun, napa-fact check tuloy sila. Actually, ilan yung na-fact check sa kanila ron? Ito yatang mga DDS na kandidato na fact check lahat. Ang multiple times, etong si Attorney Vic at saka si Bato. Tapos si Calio din naman, isang beses na fact check. Yung tungkol sa PCGG yata. Pero going back dito, dapat po itong patulan. Patulan po ito ni Attorney Vic Rodriguez. Baka naman dahilan ni Attorney Vic Rodriguez dito. Bakit ko papatulan ng mga ganyang klaseng hamon? Di ba? Nagpapakita lamang yan ng, parang madaling gayahin si Attorney Vic, nagpapakita lamang yan ng hindi talaga sila tunay na para sa bayan. Na ayaw nilang talakayin ang totoong problema ng bayan, ang problema sa droga, na para malaman ng taong bayan na kung sino ba ang gumagamit at tayo ba ay pinamumunuan ng mga taong nasa matino ang pag-iisip. Ganun yung diskarte ni Attorney Vic Rodriguez Diba? Dahilan yan. Si PBBM nga hindi nakipagdebate. Nakipagdebate Namili nga lang ng pupuntahan. Pero kapag dating ho kasi sa
pag magiging mambabatas ka, dapat po talaga mayroong ano yan, mayroon talagang mahabang oras ng debate. Dapat gano'n. At least tigpa 5 minutes. I-present ninyo yung inyong ito yung topic. Okay, your thought about the topic. 'Di ba dapat ano 'yon, biglaan 'yon kung ano para makita natin ano ba yung laman ng isip nila. Oh, 'di ba? So GMA, Attorney Vic Rodriguez. Oh, ang tanong po ngayon dito, kakasa ka ba? Oh. Kasi kung talagang meron kang plataporma na pag-upo mo, kung manalo ka sana, sabi mo, meron kang isusulong kaagad, then this is the perfect time. Kasi Attorney Luke Espiritu, mabigat takadebate. Kasing ingay mo. Kasing daldal mo. Pero, ito, impromptu, nakatutok sa kanya, nakatingin eh. Nakatitig kay Attorney Vic eh. Talagang tinitignan siya sa mata, Attorney Vic, ano na lang, naghahanap ng butiking tutulong eh. Di ba? Ay nako. So abangan na lang natin ito kung ano yung isasagot. Wala pang sagot eh. Si Attorney Vic Rodriguez. O baka naman i-denounce niya yung vlogger nila na nag-fake news gamit yung teaser na siya ay nilampaso ni Attorney Vic. Etong si Luke Espiritu, anak ng loko kayo.